Ngayon naman, dumako naman tayo sa iba't ibang akda ni Jose L. Santos. Sino nga ba si Jose L. Santos? Siya ang sumulat ng ah, Halimuyak Halimuyak ng Bulaklak noong 1947. Dito, sinasabi lamang na ang Halimuyak ng Bulaklak ay ito ay nagsasaad o ah, nagpapahiwatig na katulad ng isang bulaklak na sa una lamang ito maganda at ah, ah, sa una lang ito kaakit-akit tingnan. Subalit, katulad din sa ito ay isang metaphorical na paglalarawan ng pagtaas at pagbagsak ng ating popularidad ng isang magazine. Kumbaga, lumilipas din o nawawala din ng isang kagandahan ng isang bulaklak. Dumako naman tayo sa tanging ang liwayway lamang ang naging matatag at tanging parolang nagsilbing liwanag sa umaalim-puyong unos ng pangangailangan. So dito, ang pahayag na ito ay nagsasaad sa kabila ng pagkalanta ng isang magazine tulad nga kanina ng Bulaklak, tanging ang liwayway lamang ang nananatiling matatag at naging gabay o ang parulang nagsisilbing liwanag sa mga panahong mahirap o noong panahon ng Hapon, puno ng pangangailangan. Ibig sabihin, ang liwayway ang patuloy na nagbibigay ng pag-asa, impormasyon at aliw sa mga tao sa kanilang mga hamon sa buhay. Dumako naman tayo noong 1948 ay isinilang ang mga piling katha ni Abdilia na katipunan ng pinakamahusay at maikling kwento noong 1947 hanggang 1948. Ang pahayag noong 1947 ay nangangahulugan noong taong 1948 inilabas ang isang koleksyon ng mga pinakamahusay maikling kwento mula sa taong 1947 hanggang 1948 na pinamagatang mga piling kata na nagawa ni Alejandro J. Abadilla. Ito ay mahalagang antolohiya o kalipunan ng mga akda dahil sa pagtipon at natatanging maikling kwento sa panahong iyon na nagpapakita ng kalidad at direksyon sa panitikang Pilipino. Pagkatapos ng digmaan, ang mga piling katha ay isa sa mga kilalang ambag ni Abadilla sa panitikan. Dumako naman tayo sa silakbo ni Marshall I. Aguila. Ang silakbo ay tumutukoy sa isang pelikulang Pilipino na pinamagatang Silakbo na idinirect ni Joel Lamangan at ipinalabas noong 1995. Ang pelikulang ito ay isang action crime film na pinagbidahan ni Cesar Montano, Alice Dizon, and Anjanette Abayari at Marjorie Barreto. Kasama din si Joko Diaz. Ang kwento ay umiikot sa isang ahente ng National Bureau of Investigation or NBI na pinakikipagtulungan sa kanyang dating kasintahan upang imbestigahan ang isang notorious na serial o killer. Ang Silakbo ay isang pelikula na may na akda ni Marshall A. Aguila ay may kaugnayan sa pelikula o sa totoong buhay o totoong nangyari nung panahon ng Hapon. Hindi isang libro o koleksyon ang mga kinuhaan ng pelikulang yun o yung katha ni Aguila. Dumako naman tayo sa maganda ang ninang ko ni Liwayway A. Arceo. Ang maganda ang ninang ko ay isang maikling kwento na isinulat ng batikang manunulat na si Liwayway A. Arceo. Si Liwayway A. Arceo ay isa sa mga nangungunang manunulat sa wikang Tagalog. Kilala siya sa kanyang mga akda na sumasalamin sa buhay at kulturang Pilipino. Bukod sa mga maikling kwento, sumulat din siya ng mga nobela, salaysay, at script para sa radyo at telebisyon. Ang kanyang mga akda
Ang kanyang mga akday kabilang ang maganda ang ninang ko ay madalas nagtatampok ng mga tema tungkol sa pamilya, pag-ibig, at mga hamon sa lipunan. Si Arceo ay kinikilala bilang isang modernist o feminist na manunulat dahil sa kanyang pagbibigay diin sa kahalagahan sa mga kababaihan sa kanyang mga kwento. Dumako naman tayo sa sining diin ng ang buhay ni Liwayway A. Arceo. Tulad nga ng tulad ng ibang mga gawa niya, inaasahan ng kwentong ito ay magtatampok ng malalim na pagtalakay sa aspeto ng buhay, pamilya at lipunan. Kilala ang kakayahan bigyan ng sining ang mga ordinaryong karanasan, gawing makabuluhan at puno ng aral ang simpleng pangyayari. Yun doon tumatak si Liwayway A. Arceo sa pagiging makatang-isip niya na gawan lahat ng lahat ay gagawan niya or may mapupulot ang magbabasa o yung manunood ng gintong aral o magpupulot ng aral o magandang aral sa binasa. Dumako naman tayo sa liwanag sa usok ng pulo na siyang ibabaw ng daigdig ni Brigildo C. Batong Bakal. Ang liwanag sa usok ng pulo ay siya sa ibabaw ng daigdig ay dalawang magkahiwalay na akda ni Brigildo C. Batong Bakal sa isang kilalang manunulat sa Pilipino. Liwanag sa usok, ito ay isa sa akdang tumatalakay sa panahong digmaan at mga epekto nito sa buhay ng mga karaniwang tao. Madalas inilalarawan ni Batong Bakal ang mga hamon at pagsubok na dinaranas ng mga Pilipino sa gitna ng kaguluhan, ngunit palaging may mensahe ng pag-asa o liwanag sa kabila ng mga usok or sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga Pilipino. Si Batong Bakal ay nagmula sa Pulilan, Bulacan. Sumulat siya ng mahigit 175 na maikling kwento mula 1935 hanggang 1975 na ninilathala sa iba't ibang magasin tulad ng Liwayway, Mabuhay at Taliba. Kilala siya sa kanyang kwentong umiikot sa tema ng pagsisikap para sa mas mabuting buhay at mga sitwasyong panlipunan sa kanayunan. Nanalo rin siyang Commonwealth Literacy Award noong 1940 para sa kanyang koleksyon ng mga maikling kwento na Pula ang Kulay ng Dugo at iba pang kwento ay ginawaran Gawad Balagtas noong 1989 para sa kanyang mga contribution sa panitikang Pilipino. Dumako naman tayo sa nagtatanong na si Iton at Tinong Kiki ni Mabini Ray Centeno. Si Mabini Ray Centeno ay isang kilalang manunulat sa Pilipinas. Ang kanyang estilo ng pagsusulat ay madalas na nakatuon sa mga ordinaryong karanasan ng mga Pilipino na nagbibigay diin sa emosyon at relasyon ng tao. Dumako naman tayo sa nupling ng isang luntiang halaman ni Pedro S. Dandan. Ang pamagat na nupling ang isang luntiang halaman ay nangangahulugang sumisimbolo ang isang luntiang halaman. Ito ay isang metaphorical na pamagat na maaring sumasalamin sa pag-asa, paggaling o ang simula ng isang bagong yugto ng isang buhay o ng buhay. Kilala din si Dandan sa kanyang mga